financial advisor. Narito pong muli ang ating in-house na bisita na si Mr. Marvin Germo patungkol po sa diversification. Good morning and Good morning. Happy birthday! Happy birthday! Thank you. Masarap maging 22 years old. Ganon. Okay ka lang? 19 na no? Nagbilang pa eh. Naiintindihan mo na daw yun. 2012 to... Kumusta naman ang celebration ng birthday mo? Okay naman. Dinner lang ng wife ko tsaka family. Yun. Okay. Kumusta naman ang celebration dito sa Rise and Shine ng birthday mo? Depende niya saan niyo ako dadalhin. Alam ko, mahal na mahal niyo naman ako dito eh. Patay ka dyan, partner. Bahala si partner Bahala sa'yo. sa akin. Alright, umpisahan na natin. Ayan. First, ano ba yung diversification? Diversification. Okay, kasi ano siya eh. Kunyari, may pera ka. Pag linagay mo sa isang lugar lang yung pera mo, may mga risk na tinatawag dyan. For example, linagay mo lang sa isang negosyo. Kung lahat ng pera mo nasa isang negosyo lang, what if nalugi Higher negosyo risk. na yun? Pag nalugi negosyo na yun, pwede ka ma-wipe out totally. Balik Yeah. rin naman natin, paano kung nasa bangko lahat ng pera mo? Yung Okay. problema naman doon, hindi naman pwedeng malugi lahat ng pera mo sa bangko, kaso Hindi hindi ka kikita. Malulugi yung pagkita. Konti lang naman ang kita Oo. pagka nasa bangko ang pera mo. Oo. Hindi naman ganun kalaki interest. Yung problem naman doon, hindi malaki interest. Kaso, yung pagtaas ng bilihin, mas mataas sa kikitain mo sa bangko. May tinatawag sila na inflation. Yung inflation natin ngayon nasa 5%. Ano yung sabihin nun? Yung pagtaas ng normal na bilihin kada taon, 5%. Yung kinikita natin sa bangko, less than 1%. So, anong ibig sabihin nun? Naglagay ka 5,000 sa bangko, yung 5,000 mo, kikita ng 1%, pero yung pagtaas ng bilihin, pambili ng pagkain, pagbili ng ibang bagay, 5% siya. So, pag inano mo yun, negative ka pa ng 4%. So, on one side, pag nasa bangko lahat ng pera mo, di ka masyado kikita. Tsaka yung hindi insurance siya lalaki. parang covered lang until how much? Depende, yung insurance, Oo, ng bangko. 500? 500,000 naman. Oo. Per Paano kung meron bank. kang 2M, diba? Oo, parang si... Oo, parang... Asan sino? Oo. Hindi ako. Parang... Tingin ko pang 100 million yung doon. Baka bulin ako ng BIR niya na. Biglang ganun. Okay, dahil yan nga yung sinasabi mo sa amin na kailangan, dapat yung pera mo kung saan-saan. Saan ba namin po pwedeng ilagay ang aming Okay, pera? yung term na pinag-usapan natin na diversification, ibig sabihin ng diversification, You don't put all your eggs in one oo, basket. not putting all your eggs in one basket. Hindi lahat ng negosyo mo nasa isang lugar lang, hindi lahat ng pera mo nasa isang lugar lang. Maganda, kalat-kalat siya para kung may nangyari, Protektado. for example, yung Ondoy, kung lahat ng negosyo mo nasa Leyte, pag natamaan ka, one hit, tanggal ka na. So, isang way na pag-diversify is iba-ibang assets. Ano yung sabihin nun? Meron ka sa bangko, ibibiling ka ang pwedeng lupa, magsisimula ka ng maliit na negosyo, gagawa ka ng ibang mga bagay na totally unrelated sa isa't isa. Para ano yung sabihin nun? Kasi for example, lahat ng tao, parang inisip nila, stock market, nakakatakot yan, di ba? Masyadong risky para sa akin. Yeah. Di ba? Pag inisip ng ibang tao yun. Pero, pag diversify mo siya, pwede ka maglagay ng konti sa stock market, pwede ka maglagay mas madami sa bangko. Anong effect nun? Kahit kinakabahan ka sa stock market, kung bumaba man siya, pero maliit lang siya na halaga sa pera mo. Mas madami ka pa rin pera sa bangko. Ano yung sabihin nun? Kalat-kalat pa rin siya. Parang Okay. mas maganda yata ilagay mo yung pera mo sa stock market? Mas maganda. Oo naman. Kahit ako, syempre mahal na mahal ko yung stock market. Kung tinignan mo yung pagkahati ng meron ako sa stock market. Pero, inisip ko rin naman, hindi ko pwede ilagay lahat sa stock market. Kailangan meron din akong ilagay sa bangko. Kasi, syempre, for example, may emergency sa bahay. Kailangan... Para liquid ka. Oo, may nagkasakit, may typhoon na dumating. Hindi ko naman pwede galawin yung pera sa stock market. Yeah. Ano kukunin ko? Yung pera ko sa bangko. Kaya kasi may mga pros and cons lahat nung mga investments. For example, may lupa ka. Madami kang nga lupain, pero magagamit mo ba kagad lahat yun? Hindi mo siya mabibenta kagad eh. Kaya nga may mga ibang investments na madali mabenta, tulad ng stock market, tulad ng mga produkto na binibigay ng bangko. May mga ibang pinaglalagyan ng pera na mahirap siya ibenta, tulad ng negosyo, tulad ng mga lupa. So, ganun din. Kailangan mo siya ihiwalay sa mga bagay na madali mong makuha, tulad ng pera na sa bangko, compare din sa mga bagay na mahirap makuha, tulad ng mga business at mga real estate. Okay. Meron din ba mga risk kung halimbawa kalat-kalat yung pera mo? Ano siya? Yung risk naman doon Depending on the business, I guess. depending on the business, tsaka depende kung gaano mo siya kinalat. Kasi yung isang advantage nun is pwede mo gawin ganito eh. Pwede ka rin mag-diversify, depende sa lugar. Ibig sabihin nun, kung magtatayo ka ng negosyo, hindi lahat nasa Manila lang. Pwede rin meron sa probinsya. Para, kunyari, nakita mo, wow,
parang gumaganda na yung kalakalan sa, for example, sa Visayas, kumikita yung pera mo doon. Tapos yung sa Manila, parang steady lang siya. Yung pinaka-risk doon, nakikita ko, pag sobra ka naman nag-diversify, baka sobrang kalat-kalat yung pera mo, hindi ka makakonsentrate sa sobrang ganda. He can't keep track na. Yun din, pag sobrang dami, kunyari, pag mga 100 million na yung nakakalat, mahirap na siya. Di mo na makip siya. Mahirap na siya bandayan. Bakit parang lagi akong wala akong maraming pera. Sabi ko nga sa'yo, akala nila mayaman ako. Hindi pa ako mayaman, maputi Mestiza lang ka ako. lang. Mestiza ka lang. Okay na yun. Maputi Okay lang na ako. yun. Kasi pagka nakita nila maputi ang isang tao, ang yaman nito. Hindi po totoo yan. Pipili ka, mayaman mo ka mayaman. Ano mas okay? Mukhang mayaman. Magaling lang ako magdala ng ano. Mestiza ka, partner. Ito naman, meron pa tayong tips kung paano natin i-diversify ang Okay. ating pera. So, ganito yun. Kung conservative ako na tao, kung isa akong tao na hindi ko kayang magnegosyo, parang para sa akin, hirap naman yan, nakakatakot, maglalagay ako ng mas madaming pera sa mga bangko. May tinatawag sila na rule of 100. Ano yung sabihin Ano nun? yun? 100 minus yung age mo. So, kunyari, si Jenny, 25, di ba? So, 100 minus 25, ilan yun? 75? 75. So, pag 25 ka pa, batang-bata ka pa, ibig sabihin nun, 75% ng pera mo pwedeng mo ilagay sa mas agresibo na investments. Yung 25, dapat conservative na. So, ano mangyayari? Habang tumatanda ka, pag 50 years old ka na, 100 minus 50 equals 50. 50. Kalahati na siya. Half sa medyo aggressive, half sa medyo conservative naman. Ayun yung pinakasimpleng rule of thumb na pwede nilang gawin. Pero yung pinaka-rule doon, habang tumatanda ka na, dapat mas conservative na, mas sa bangko na, kailangan mo na ng insurance nun para kung may mangyari sa'yo, you get enough. Pero habang bata ka pa, you can be as aggressive as you want to be. Kahit stock market, magnegosyo ka, mag-mutual Habang funds bata. ka, okay lang yun. Oo, the earlier, the better. So, kayo, wala kayong problema. Be as aggressive as you Yun nga want yung to be. itatanong ko, partner. Saan papasok yung bata? Saan papasok yung matanda? Anong age yung sinasabing medyo matanda so hindi na sila dapat masyadong maging aggressive? And saan pumapasok yung bata? In their 20s? 30s? Medyo bata-bata pa yan. 20s, kaso nag-aaral pa yung mga bata, di ba? Hindi, pero madami Pwede na ba yun? nagbe-business ngayon at 20s. Ganon? Ano siya? Para sa akin, depende yan sa age na kung kailan mo gusto mag-retire. Kasi kunyari gusto mo Okay. mag-retire ng 60 years old, dapat mga Doon mo i-compute. Ganon! 50 ka na, dapat medyo mas conservative ka na. Kung gusto mo mag-retire mas maaga, dapat kunyari, rule of thumb na 10 years before bago ka mag-retire, dapat mas start ka nang nag-isip, ay dapat mas binabawasan ko na yung risk na ginagawa ko. Dapat mas madami na akong naiipon ngayon sa bangko. So, ganun ganda siya. yan. The farther you are, kung 30 years old ka, gusto mo mag-retire ng 50, oy, inisip mo, I have 20 years to make up my money. So, okay lang, sige, invest na ako na invest. Ganun. Pwedeng ganun Okay. siya. Okay, medyo tuloy parang nag-isip tuloy ako. Nagko-compute ka na, Margaret? Nagko-compute na ako ngayon. Kasi nag-aaral ako ng Singapore math. Nagko-compute ako kung ilang years na lang yung ilalagi ko kailangan maging aggressive na ako. Madali lang naman, may 30 years ka pa yata, tingin ko sa computation. Ikaw Alam mo, gusto talaga magpalibre nito. Ayan, tanongin naman natin. So, parang are you really saying na pag marami yung pera mo, diversification is a must? It's not an option. Yun yung misconception. Kala na ibang tao, mag-diversify ka lang pag malaki yung pera. Para sa akin, kahit maliit lang yung ipon mo, medyo katamtaman or sobrang laki, kailangan mo mag-diversify. Kasi diversification, hindi siya sa laki ng It's pera. kailangan siya, hindi it's- siya option. It's kunyari, Okay. hindi ka confident sa gusto mo paglagay ng pera, ba't ko lalagay lahat doon? Kunyari, may nag-alok sa'yo, dito ka na maglagay ng pera. Maglagay ka lang kung ano yung comfortable ka na kung mawala man yun, makakatulog ka pa rin na mahimbing. Parang gano'n siya. So, anong gagawin ko? May 20,000 ako, may lumapit sa akin, Marvin, invest ka dito, 20,000 kailangan. Hindi ako confident doon. Hindi ko lalagay yung buong 20,000 doon. Lalagay ko lang Hati-hatiin mo. 5,000 siguro, tapos 5,000 sa bangko, yung 10,000 ninegosyo ko. Para iba-iba siya. Malugi man yung negosyo ko, may dalawa pa ako. Parang gano'n So, siya. hindi ibig sabihin na kapag konti lang yung pera mo, parang ito na lang, dito ka lang mag-invest ng isa. Pwede mo rin pa silang hati-hatiin. O naman, kasi lalaki at lalaki yun. Yung pwede mong gawin, since, kunyari, hinati mo sa 3, 1, 2, 3, kada buwan na may pumapasok, kunyari, may asawa ka, nagpapadala galing sa abroad, kunyari, pinadala ka ng 10,000, every month, 3,000 dito, 3,000 dito, tapos 4,000 dun sa isa. Para every month, lumalaki yung 3. Yung pwede mong iipon na pera, pwede At mong saka invest. pag may namatay na isa, at least may dalawa ka pang buhay. Pwede pang saluhin yung... Oo. Parang iniisip mo, pag naghinati-hati mo pera mo, kung nagkamali man ako sa isa, okay lang. Or kung nadaya man ako, or nagkamali man yung Hindi ka ubos desisyon na ko, ubos. Hindi ka ubos na ubos. Kasi problem natin, ito na lang, pwede rin diversification, hindi mo lalagay lahat ng pera mo sa isang bangko, pwedeng iba-ibang bangko. Kasi kung magsara yung isang bangko na yun,
safe ka pa rin. At saka, di ba, may insurance ang bangko hanggang parang 501. Na yun lang ang makukuha mo. Oo, Oo. di ba? So, isang safety rin yun na pag kalat-kalat siya, safe ka din. So, it's better really to diversify rather than isa lang yung paglalagyan mo. Oo naman. Always. Whether maliit or malaki ang pera. Pwede kayo magsimula 2 or 3 bangko or iba-ibang lugar lang. Pwede rin diversification kasi kalaliman tao, sige, lagay ko sa ilalim ng kama lahat ng pera ko. Pwede rin, maglagay pa rin kayo sa ilalim. Pero Hindi naman kikita yun, di ba? Oo. Kaya gano'n. Kunyari, 10,000 pera mo, lagay mo yung kalahati sa ilalim ng kama, yung kalahati, lagay mo sa bangko para at least secure ka. Kasi kung nasa ilalim ng kama lahat, what if ninakaw yung pera? Di ubos ka na kagad. Pero meron akong kakilalang gano'n na yung pera, mas gusto nila nasa loob ng bahay. Parang Okay. mas safe daw yun kesa ilagay sa bangko, baka daw magsarado ang bangko. Oo, Kaya mas gusto oo. nila, nasa bahay na lang yung pera ko. Para yung mga audience Tama ba natin yun? nagre-react, parang ganun ata kayo, no? Ang pera nyo, nasa bahay nyo. Nasa ilalim ng Nasa ilalim kama. ng kama. Saan kayo nakatira? Saan kayo nakatira? Kaya nga, ibang tao sa province, iba, hindi ko alam kung napansin yun, may mga ginto sila ng ngipin. So that's their form of diversification also na, sige, may pera ako naka sa ataol, pero kung manakaw man yun, kukunin ko yung ngipin ko, yun yung gagamitin ko, papatunaw ko siya. Seriously? Or hindi, seriously, iba, ginto, may pera sila, may ginto, may lupain, yun yung diversification May nila. nakita akong Nakiwalay taong siya. ganyan na, Yan ginto yung talaga ang ipin. Yung Oo. medyo may edad na. Oo, so, Ayun, ay kasi andun ang kayamanan nila. hindi mananakaw yun, di ba? Okay. Tsaka mayroong nakawin yun. Oo, mahirap. Kailangan patulugin ka muna. Okay. Ayun. Marvin, tips and advice para sa mga nanonood sa atin. Ayun, tips. Magsimula mag-invest. Habang nag-invest kayo, ikalat nyo yung pera nyo, depende sa kung ano yung inaral nyo na. The more you study, the more you can parang spread out your money kasi hindi naman risky mag-invest sa mga ibang bagay na medyo, kumbaga, volatile. Yung ibig sabihin, tumataas mga baba. Yung importante lang doon, may lalagay lang tayo para may chance tayo kumita pa ng mas malaki. Kasi yun yung gusto natin dito sa Rise and Shine na habang nanonood kayo, yung pera natin, kumikita yung pera natin din, mas lalago over the future. So, yun, salamat. Madami pa ako sa website ko na libreng mga tips dyan, marvingirmo.com if you want to learn more about it. Yan! Okay. Ito, isang mabilis lang, Mr. Marvin Guillermo. Ano yung sinabi mo before na pag nag-invest sa stocks, parang kasi ano na yung kumpanya, stable na yung Okay. kumpanya rather than gumawa ka ng maliit na business or Okay. sariling business. Okay. Let's elaborate on that. further. Okay. Mabilis. Yung gusto ko doon, pwede ka rin kasi mag-diversify doon eh. Bibili ako ng 5 stocks na iba-ibang kumpanya. Isang fast food, isang department store, isang tubig, isang energy company, tapos isang airline. Iba-ibang negosyo lahat. Diversification din yun. Bakit? Kasi kung saan man kung hindi naman nalulugi mga electric stable company, na mga sila. water company. So, hiwalay-hiwalay siya, iba-ibang negosyo, iba-ibang ginagawa nila. Okay. So, you can also diversify pati sa stock market. Alright. Ayan, thank you so much, Mr. Thank you. Marvin Guillermo, and happy Salamat. birthday! Buong birthday ko. Ito na yung nagpakompleto ng birthday ko. Love you, Marvin. Okay, magbabalik pa rin po ang Rise and Rise and Shine!